Ito nga bang Barangay Ginebra ay interesado na makuha ang serbisyo nitong si Xavier Lucero mula dito sa Magnolia Chicken Templados. Ang isa daw sa mga umiikot na balita ngayon, baka itong si Lucero mapunta dito sa Barangay Ginebra at itong si Jamie Malonzo naman dito sa Magnolia Chicken Templados. At ito yung magagawa sa pamamagitan ng isang 3-team trade kung saan kasama itong Terra Firma Jeep at o kaya naman itong Northport Batang Pier. Para doon sa mga hindi nakakaalam, bago nagawa itong trade para kay Isaac Go at kay Stephen Holt, nag-express daw ng interest itong Barangay Ginebra na makuha si Xavier Lucero. Bukod pala dito kay RJ Abarientos, Stephen Holt at Isaac Go, gusto rin sana ng Ginebra noon na makuha itong si Lucero. Pero sa bandang huli na ibigay na ito dito sa Magnolia Chicken Templados. Pero dahil nga natalo dito sa kampyonato itong Barangay Ginebra sa TNT Tropang Giga, baka magbago ihipat ang hangin at dali na dito sa Barangay Ginebra itong si Xavier Lucero na nakita naman natin na ang ganda ng nilalaro dito sa Magnolia Chicken Templados. At ang magiging kapalit nga raw niya na itong si Jamie Malonzo na dadali naman dito sa Magnolia na alam din natin na maganda nilalaro, although lately nag-struggle nga siya dito sa finals. So kailangan abangan natin kung matutuloy nga ito na itong si Jamie Malonzo magiging hot shots na at si Lucero naman mapupunta sa Magnolia. If ever mapunta itong si Lucero dito sa Barangay Ginebra, sigurado nalalakas lalo itong front court ni Coach Tim Cone dahil nakita naman natin dito sa Magnolia kung gaano kahusay maglaro talaga ito si Lucero at ang taas pa ng kanyang field goal percentage. Kaya marami naniniwala na ito ay pwede talaga dito na maglaro na sa Barangay Ginebra at sigurado na makakamit na nila yung matagal na nilang gusto na makabawi ulit dito sa TNT Tropang Giga. At napag-uusapan yung bumabawi, itong San Miguel Pier daw ay gusto na rin bumawi ngayon at ang plano nila ay kausapin si Christian Stan Hardinger. Si Stan Hardinger of course ay isa na ngayong retired na raw siya, pero marami naniniwala na kapag ito inofferan pa rin ng magandang kontrata, ay ito'y babalik pa rin dito sa PBA. Kaya ngayon ang SMB daw, kinakausap itong si Stan Hardinger para bumalik dito sa kanilang poder para makasama ulit itong si Junmar Fajardo. Dahil yan daw ngayon ang pinaplano nitong SMB para makabawi na sila at magkaroon ng assurance na magiging mas maganda performance nila dito sa All Filipino o sa Philippine Cup. Medyo magiging matindi yung negosasyon dyan dahil yung rights ni Stan Hardinger nandito ngayon sa Terra Firma Jeep at ito ay bibilin ng Star Horse Shipping Lines. Kaya hindi pa natitiyak kung papayag ang Star Horse. Napakawalan nitong si Stan Hardinger. If ever nga napakawalan ng Star Horse si Stan Hardinger, ang magiging question naman dyan ay kung sino ang ipapalit nitong San Miguel. Posible na si Jeron Teng ang ibigay nilang kapalit. Dahil sa ngayon matanda na si Stan Hardinger, so baka yan ang maging palitan dyan. Stan Hardinger for Jeron Teng. Yan, isa yan doon sa mga posibilidad. Kung sakasakali nga na matuloy ito, magkakaroon ulit ng Twin Towers ng San Miguel Beer sa katauhan ni Stan Hardinger at ni Fajardo. Kaya nga nandiyan pa si Motaw Tuba. Kaya biglang lalaki yung front court ng SMB at sigurado na magiging maganda na yung matchup nito kontra dito sa ibang mga koponan ngayon. Kaya ang sasabihin natin ngayon, naka-standby itong SMB dito sa ongoing negotiations para makuha muli nila yung rights dito kay Stan Hardinger. At kapag yan natuloy, sigurado magiging big announcement yan para dito sa San Miguel. At ang isa pa nating report ngayon ay tungkol dito sa Converge Fiber Excess. Maraming nakapapansin na itong si Danny Ildefonso wala na dun sa bench ng Converge. Pero inassure ng mga sources na itong si Ildefonso ay hindi pa tinatanggal bilang developmental coach nitong kanilang koponan. At ito ay mananatili na developmental coach nitong Fiber Excess. Busy lang daw sila kay ngayon dito sa kampanya. Pero as soon as matapos na yan, siya ay babalik dito sa Converge at sigurado natutulong pa rin sa development ng kanilang mga big men katulad nitong si Justin Baltasar at si Justin Arana. Kaya no worries, itong si Danny Ildefonso mananatili yan dito sa Converge. Ang talagang wala na itong si Charles Chu. At ang balita kasi nga dahil baka itong strong group ay magtatayo ng sarili nilang PBA team. Baka itong si Chu, yan ang gawin na tinatawag na head coach noon. Baka yan ang dahilan kung bakit siya ay umalis na
dito sa Converge Fiber Xers. Kung ano pa man yan, sigurado tayo na meron pang mga pagbabago na mangyayari dito sa Converge dahil gustong siguraduhin ng kanilang owner na si Dennis Uy na magiging competitive yung kanilang lineup. Kaya nga iyan ngayon ang nagkakaroon ng mga pagbabago hindi lang sa coaching staff kung hindi maski na sa mga players. Ang alam natin na tumitingin ngayon itong Converge sa mga iba't ibang mga players na pwede nilang makuha para maidagdag at magkaroon sila ng mas magandang tsansa na makapasok sa playoffs at manalo ng kampyonato. Kung sakali nga na ito'y matuloy, masasabi natin talaga na magiging maganda resulta nito para dito sa lineup ng Converge Fiber Access na ngayon ay gustong makatiyak na yung kanilang roster naman ay ready na mag-compete dito sa iba't ibang mga high caliber team sa PBA katulad nitong Ginebra, San Miguel, pati na itong TNT Tropang Giga. Yan ang gustong makamit talaga ng Converge. At ang huli nating balita ngayon, mukhang may problema itong forward ng Phoenix na si Larry Muyang. Dahil ito si Larry Muyang ay naglalaro na ngayon dito sa MPBL. Pero ang dumalabas pala dito ay meron pa siyang kontrata sa Phoenix. Pero pinabayaan na siya ng Phoenix dahil sabi nila gusto nilang mag-focus dito sa kampanya nila sa Philippine Cup. At sa ngayon, itong si Larry Muyang, ang balita ay kinakailangan pang ayusin yung sitwasyon niya dahil syempre bawal sa PBA yung ginagawa nito na maglaro sa isang team na may ibang liga na meron pa siyang kontrata dito sa PBA. So, ibig sabihin, kahit pinayagan na siya ng Phoenix na maglaro dito sa MPBL, ay under contract pa rin siya sa PBA. At syempre, kinakailangan siguraduhin ng PBA na hindi mabaviolate yung kanilang mga protocol. Kaya kinakailangan nga pag-isipang mabuti ng company mo yan kung ano mangyayari dito. Dahil kahit na pumayag na Phoenix, wala pala silang permiso mula dito sa PBA. Kaya yung nag-aaralan ngayong mabuti yan sigurado ng kanilang kampo. Medyo sayang ito si Larry Muyang dahil maganda pa naman sana ang pwedeng maging career nito sa PBA although hindi kasi masyadong nabibigyan ng playing time. Dito sa MPBL, maganda pinakita niya, naka 35 points nga to nung huling game niya. Kaya marami naniniwala na isa itong simptomas ng problema talaga ng PBA na kulang talaga ng mga teams. Sobrang dami ng mga players na dumarating every year pero kulang yung mga teams. Kaya nga karamihan nagpupunta na dito sa MPBL at sa iba pang mga liga. Kaya dito natin masasabi talaga nagagawa ng paraan itong PBA dapat para matagdagan na yung mga kuponan nila. Hindi lang sapat yung may bibili dito sa Northport o Terra Firma. Kinakailangan madagdagan yung mga teams para mas marami ng option yung mga players ngayon pagdating dito sa paglipat nila para masiguro na magkakaroon sila ng mas magandang tsansa na ipakita na talaga sila ay deserving na maglaro dito sa PBA. At syempre, good news yan para sa mga fans ngayon. Shoutout kay Romeo Conchada, kay Joshua Giray, Espejo at Rosales family, RG Bueno at Dalina family, kay Michael D, kay Enju, Dexter Domer, Katsakino Dukusin, Malyari Mascarinhas, Dalmacio de Guzman, kay Ireneo Salangsang, Anthony Alon. Binabati din natin ang iba pa nating mga regular na mga taga-subaybay.